ng palaki at paganda ng paganda. Ano po? Bueno, ang oras po ay hindi mahaba, kaya tayo po ay magpapatuloy na. Kung kayo po ay handa ng makinig, mga kapatid, ay nais ko pong simulan ang pagbabahagi ngayong gabi sa pamamagitan ng isang tanong. Sana po sagutin po ninyo ng natural at ng praktikal na sagot. Ang tanong naman po ay simple lang. Madali ba ang buhay o hindi? Hindi. Yun. So karamihan ay nagsasabi hindi madali ang buhay. Yan yung natural. Yan yung talagang prangkahan na mga sagot. At totoo naman po, mga kapatid. Bakit? Kasi sa mabuhay sa mamatay, magastos. Di ba? Habang buhay ka, gumagastos ka. Pag namatay ka, gagastosan ka pa rin. Ano? At syempre mga kapatid, yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin, syempre, hindi yan madali, lalo-lalo sa mga ordinaryong manggagawa lang. Ano? Kumbaga nag-iwan yung kanilang sahod sa pagtaas. Tumataas ang bilihin, pero nananatili yung sweldo ng tao. At dahil po dyan, ay talagang masasabi natin hindi madali ang buhay. Dagdag pa po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, sino po yung mga nasa 10 taon pataas, mga 10 taon na dumadalo sa gawain ng Panginoon? Alam ko marami dito. Kasi kung di ba nagkakamali itong San Roque ay isa sa mga unang nabuksan na gawain ng Yahweh El Shaddai. So ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, tingnan ninyo, 10 taon at mahigit na ikaw ay dumadalo sa gawain. Pero ano ang mapapansin mo? Kahit dumadalo ka, may dumadating pa din problema. Kahit tayo ay naglilingkod pa nga, may dumadating pa din pagsubok. Alam niyo kung bakit? Kasi po, God never promised an easy life. Hindi po nangako ang Diyos ng isang hayahan na buhay. Hindi siya nangako na magiging madali ang lahat. Ang Panginoon pa nga nagsabi, John chapter 16, verse 33, or verse 33, na sa sanlibutan kayo ay may kapighatian. Si Lord mismo may sabi niya. So God never promised an easy life, mga kapatid. Kaya hindi ibig sabihin lumalapit tayo kay Lord ay mawawala na ang problema. Alam niyo kung babalikan po natin noon, total na banggit ko ang San Roque, ang gawain dito ay isa sa mga unang nabuksan at matagal na ang gawain dito. Noon kasi muna mga kapatid, hindi ko alam baka yung ibang hanggang ngayon ay nandito, ay isa sa mga naanyayahan sa pamamagitan ng ganitong kaisipan. Sabi kasi natin noon, pag nag-i-invite tayo ng mga bagong attender, sabi natin, tara, umattend ka, sama ka sa amin sa gawain ni El Shaddai. Pag umattend ka, mawawala ang problema mo. Pag umattend ka, mawawala ang lahat ng mga hindi maganda sa buhay mo. E di siyempre, sumama ka naman. Nung una, totoo naman, di ba? Napakasaya. No? Talagang parang nawawala ka naman ang yung problema. Pero ito na, paglipas ng mga panahon, ayan na, may dumarating ng problema. Tapos, ang sabi pa ng iba, nang sila'y umatin sa gawain ni El Shaddai, nakaranas sila ng mga pagsubok na hindi pa nila nararanasan nung sila'y hindi pa umaatin ang gawain ng Panginoon. Kaya ang tanong ngayon, sabi nila, akala ko ba mawawala ang problema ko? Ang mga sakit ng ulo ko kapag dumalo ko sa gawain ng Panginoon. Aba, hindi po. Nandyan pa rin po ang problema. Nandyan pa din po ang pagsubok. At sabi ko nga, base sa karanasan natin lahat halos, mas matindi pa yung ating mga nararanasang pagsubok nang tayo ay magpakatotoo sa paglapit sa Panginoon. Amen?
Kasi nga, uulitin ko, kahit basahin niyo po ang buong Biblia, wala po kayong mababasa na nangako ang Panginoon na magiging madali ang lahat. Pero alam niyo ba, meron po mas higit na magandang pinangako ang Panginoon. Inuulit ko, hindi siya nangako na magiging hayahay ang lahat. Pero ang kanya namang ipinangako ay higit pa kaysa sa isang buhay na masagana, sa isang buhay na walang problema. Sabi ko sa verse 23 na binasa natin kanina, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, oo, hindi mawawala ang problema, pero ang pangako naman ng Panginoon, siya ay sasamahin at sasamahan niya tayo sa buhay na ito. Parang ganito yan, mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng dalawang pamimilian, ha? Para po maintindihan natin ang ibig sabihin nito. Ano ang pipiliin ninyo? Una, buhay na puro saya, puro sarap, hayahay, pero hindi ka naman sasamahan ni Lord. O pangalawa, buhay na may problema, buhay na pagsubok, pero kasama mo naman ang Diyos. Ano pipiliin nyo? Una o pangalawa? Palampakan natin ang Panginoon. Tama ang naging pagpili. Kasi ano naman ang buhay na masaya, masagana, hayahay, dito lang sa buhay na ito, tapos pagkatapos sa buhay na ito, hindi mo na malaman kung saan ka pupulutin sapagkat hindi ka naman sinamahan ng Panginoon. Kaya tama po kayo, mas mainam pa nga yung totoo. May problema, may pagsubok, may mga hirap ang minsan-minsan, may mga pagtitiis tayo. Pero ang alam natin, mga kapatid, kaya nga sa kabila ng problema, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, nakapagpupuri tayo sa Kanya ngayon eh. Bakit? Knowing that God made a promise and that He promised He will always be with us. Pangako, siya ay sa akin at mananahan sa akin. Lingunin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Alam niyo, yan po yung isang napakagandang katotohanan. Kasi minsan naiisip natin, oo nga, nang ako hindi umaate ng gawain, may problema din naman ako. Nang umaate ako, may problema din naman ako. Kaya ang sabi ng iba, ba't ka pa-aaten? Pareho lang naman pala. Hindi ko pareho. Alam niyo kung bakit? Kasi nung hindi ka pa dumadala sa gawain ni Lord, may problema ka, pero mag-isa mong hinaharap. Pero ngayon, di ba, kahit tambak-tambak, patong-patong ang problema, alam mo hindi ka nag-iisa sapagkat sinasamahan tayo ng Panginoon upang magpatuloy natin ang mga dumarating sa ating mga buhay. O di ba? Kaya nga, dito sa gawain ni Lord kahit may problema, nakakapalakpak, nakakasayaw, nakakapagpuri sa Panginoon. Kasi napupunan sa ating mga puso at isipan ang katotohanan na ang Panginoon ay nangakong sasaatin siya magpakailanman. Ang sabi nga po, sabi ng Diyos dito sa Joshua chapter 1 verse 9, bagamat ito ay sinabi ng Diyos, partikular para kay Joshua, pero ito ay pwede din natin angkinin ngayon. Okay? Sabi niya, Joshua chapter 1 verse 9, alalahanan mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pupunta. Saan ka pa? Amen? Alam niyo may mga panahon naman talaga na tayo literally, physically, nag-iisa. Halimbawa, palo. Tapos yung mga anak nila, nasa ibang bansa.
So literal na nag-iisa. Pero di ba mga kapatid, ang karanasan natin bilang mga prayer partners, bilang mga anak ng Diyos, oo, kahit alam mo nag-iisa ka, literally, physically, pero alam mo naman na may Diyos na sumasama at nag-iingat at nagpapala ng iyong buhay. Kumpara noon, nang hindi pa natin kilala si Lord, nang hindi pa dumarating sa atin ang mga salita na ito ng Panginoon, oo, kumpleto kayo sa bahay. Yung mga kamag-anak mo, ang lapit-lapit lang. Pero ang feeling mo, nag-iisa ka sa buhay. Diba? Pero ngayon, kahit mag-isa ka talaga sa loob ng bahay, alam mo hindi ka nag-iisa sapagkat nasa puso natin ang salita ng Panginoon na siya'y mananahan at mamamalagi at mananatili sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! So ito yung maganda, no? Nabagaman hindi nangako ang Diyos ng madaling buhay, pero pangako naman niya na tayo ay Kanyang sasamahan. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot, huwag kang mamamba. Pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Ulitin mo, sasamahan niya tayo. Tapikin mo, sabihin mo, sasamahan tayo ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Glory to Jesus. So yan yung isa sa mga mapaghahawakan na sinabi ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, ay ito. Oo, hindi nangako ang Diyos na hayaan ay nabuhay, pero nangako naman siya na ang kanyang Espiritu ay mananahan sa atin. Sabi po dito sa ating binasa, verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu na susunuin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So anong ibig sabihin nito? As if the Lord is telling us that as He lead His disciples, kasi diba, kailangan umakyat na Jesus sa langit. Dahil nga sabi niya, pag hindi siya umakyat, hindi bababa ang Espiritu Santo. So sa kanyang sinabing ito, mga kapatid, ang ibig sabihin ay, oo, siya ay bumalik sa Ama physically, pero siya naman ay bumalik sa pamamagitan ng Santong Espiritu na mamamalagi sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ito? Magkaiba po yung pananahan ng Diyos doon sa una na binanggit ko, dito sa pangalawa na ang Espiritu naman niya ay mananahan sa atin. Ang kaibahan ito, mga kapatid, kung babalikan po natin yung naging pakiramdam noong mga alagad nang mamatay ang Panginoon bago siya mabuhay na mag-uli, nasaan sila? Nasaan yung mga alagad? Hindi ba nakakatipon sila na nakasarado ang mga pinto? Yung nakasarado ang pinto, parang natural lang naman talaga di ba? Nakasarado ang pinto kasi nagpupulong sila. Pero mga kapatid, dahil sa takot, pati mga bintana ay sarado noon. Dahil sa takot, in other words, they are gathered in a fear meeting. Sila'y nagkakatipon sa tinatawag na fear meeting. Pagtitipon ng mga takot, salamat na lang sa Panginoon dahil ngayong gabi, nagkakatipon tayo hindi para sa isang fear meeting, kundi sa pamamagitan ng isang prayer meeting. Hindi tayo nagkakatipon ngayon dahil sa takot. Nagkakatipon tayo ngayon para sama-samang magdasal, sama-samang magpuri, sumamba, sama-samang pakinggan at tanggapin ang mabuting balita ng Panginoon. So, nung una, sila po ay takot, mga kapatid. Pero ito nang dumating po ang araw ng Pentecostes,
Pangako ng Diyos na ibubuhos sa kanila ang Espiritu, kaya nung araw ng Pentecostes, mga kapatid, nang sila'y tumanggap ng kapangyarihan mula sa itaas, anong ginawa ng mga tumanggap na ito ng Espiritu ng Diyos? Naglabasan sila, mga kapatid. Kahit na may mga banta sa kanilang mga buhay, naglabasan sila at buong tapang nilang ipinangaral sa mga tao ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, sa ating buhay ngayon, sa ating panahon ngayon, anong ibig sabihin yan? Parang ganun din, mga kapatid. Noon, tayo man ay nabubuhay din sa takot, nabubuhay din tayo sa pangamba, nabubuhay tayo sa pag-aalala. Pero hindi nyo ba pansin, di ba? Mula na tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo. Oo, natatakot pa rin paminsan-minsan. Nag-aalala pa rin paminsan-minsan, pero hindi na tayo nananahan sa takot at pag-aalala. Bagkus, may tapang na binibigay sa atin ng Panginoon na harapin anuman ang dumarating sa ating buhay, sapagkat alam natin na hindi tayo nag-iisa sa buhay. Amen? Tingnan niyo po. Alam niyo ba na isa sa mga ebidensya na sumasa isang tao ang Espiritu ng Panginoon ay kapag hindi na niya ikinakahiya ang Diyos at ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Katulad ng mga alagad, nabuti takot sila, pero nang tumanggap sila ng Espiritu ng Panginoon, naglabasan sila. Di ba noon, tayo man nahihiga, natatakot, na may makakita sa atin, nagtataas tayo ng kamay, baka kung ano ang isipin sa atin. Natatakot tayo, may makakita sa atin, sumasayaw, umiintap, baka mamaya isipin nila na tayo ay nasiraan na. Pero hindi nyo mapansin ngayon, mga kapatid, hindi na natin ikinakahiya. Kahit na may makakita sa atin, ang pagpira natin, ano ngayon kung makita nila na nagpupuri sa Panginoon? Di ba? There's been a change. Nagkaroon ng pagbabago. Kasi ito nga yung ilan sa mga manifesto na sumasa isang tao at pangakong kapangyarihan ng Diyos. Bukod sa riyan, mga kapatid, alam nyo, ang isa sa mga pinaka-obvious na manifesto na sumasa isang tao ang kapangyarihan ng Diyos kapag tumatayo na siya sa harap ng maraming tao at ibinabahagi niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Sa pamamagitan ng mga tinatawag nating pagpapatotoo. Hindi lang sa pamamagitan ng pangangaral, kundi sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Ako lang po, mga kapatid, na ibabahagi ko na po ito marahil yung iba alam na yung tungkol sa akin. Ako po, bago tinawag ng Panginoon, ay napakamahiyain. Ang daming inferiority complex sa aming katawan, mga kapatid. Ako ay parang, ang pakiramdam ko lang ay parang wala akong mukhang ihaharap sa tao. Saksakan ng mahiyain. Isang tanong, madalas walang sagot. No? Takot humarap sa tao. Kaya kung ako'y kilala ninyo noon, hindi mo talaga iisipin na ako ay nakapagsasalitang tulad nito ngayon. Ang totoo nga po niya na ako ay unang Pasay sa aming lugar doon sa Carnival sa Pasay. Ang dami namin kamag-anak doon. Pagkatapos ko pong magsalita, lumapit sa akin yung isa namin kamag-anak, tinitingnan ako mula ulog ng paa. At ang sabi niya, June, saan mo kinuha yung mga sinabi mo? No? Alam nyo, mga kapatid, yung aking pagiging mahiyain at pagiging takot sa tao noon na sinasabi, pinukwento ko ngayon sa inyo. Maring sasabihin ninyo sa likod ng inyong isip, hindi naman halata na ikaw ay mahiyain. Ngayon na lang po yan. Yan ay dahil sa Espiritu ng Panginoon na dumating sa buhay ng inyong lingkod na aking ibinabahagi sa inyo ngayon. Kaya nga, kung ikaw, kung kayo
kayo ay nagsasabing tumanggap na kayo ng kapangyarihan ng Diyos, pero nahihiya pa rin kayong tumayo para magpatotoo, paglabanan niyo po yan. Paglabanan mo yan. No? Sapagkat alam nyo, ang naisin ng Espiritu ng Diyos pag siya dumating sa buhay ng isang tao ay ang ibahagi sa tao ang ginawa sa kanya ng Diyos. Amen. Amen. Kaya ngayon, hindi nagiging kami. Sabihin mo sa kanya, kaya sa susunod na Biyernes, magpatotoo ka na. Ayan. Marami yata ang napaarayan mo. Pero, kidding aside, walang biro mga kapatid. Kung ikaw hanggang ngayon nahihiya, natatakot pa rin na ibahagi sa marami ang ginawa ng Diyos sa iyo, paglabanan mo yan. Sapagkat ang tunay na manifesto na sumasang tao ang kapangyarihan ng Diyos ay kapag hindi na siya natatakot at hindi na siya nahihiyang ibahagi sa marami ang ginawa ng Panginoon. Amen. Amen. So Jesus has made a statement that His Spirit will live within us. Ang ibig bang sabihin nito, mga kapatid, ay ganito. Sabi po sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 36, talatang 27, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kung bakit ipinangako ng Diyos na sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu ay sapagkat nakita ng Diyos na sa ganang atin lang talagang hindi tayo makakasunod sa kanyang kalooban. Alam niyo, nababanggit ko na pinangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao sa huling panahon. Tayo po ngayon ay nabubuhay na sa panahon na yan. Noon kasi mga kapatid sa lumang tipan, ibinibigay lang ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga piling tao. Halimbawa, mga propeta, hari, at kung sino man ang nasain ng Diyos na pagkalooban niya. Pili lang, hindi lahat. Pero sa aklat ni Propeta Joel, ang Diyos ay naghayag. At ang sabi niya sa mga huling araw, ibubuhos ng aking Espiritu sa lahat ng tao, babae at lalaki. Wala nang sisimuhin, wala nang pipiliin. No? Kaya nga, lalo-lalo na kung ikaw ay matagal na dumadalo sa gawain ng Panginoon, tumanggap ka na ng Espiritu ng Diyos. At dahil nasa sa iyo ng Espiritu ng Diyos, siya yung nagbibigay ngayon sa atin ng kakayanan at ng kapangyarihan para makapagsabi ng hindi sa kasalanan. Itong Espiritu ng Diyos na ito ang nagpapaalala sa atin at nagdadala sa atin sa mga gawain tulad nito. Diba? Sa totoo lang naman hanggang ngayon mag-aaral ng gawain, kadalasan may mga pagtatalo pa rin nangyayari sa ating isipan Yung iba sa inyo, siguro sinasabi sa inyong isipan, pero umubulong na sa susunod na Biyernes ka na dumalo. Huwag ka muna dumalo ngayon, pahinga ka muna. Pero diba, meron din Espiritu nagsasabing hindi, dumalo ka. Kaya lahat ng mga nandito ngayon, binabati ko po kayo, tamang tinig ang inyong pinakinggan sapagkat tiyak ako, Espiritu ng Panginoon na sumasahatin ang inyong pinakinggan kaya nandito ang inyong. Kasi kung hindi dahil doon, malamang ang kasunod yung Espiritu ng ating katawan na pagod maghapon. Pagod sa kung ano-ano mga bagay, kung may mga trabaho, pagod sa trabaho. Diba? No? Pero yun nga, mga kapatid, ang pangako pananahan ng Espiritu ng Diyos sa atin ay nangangahulugan ng pagbibigay ng lakas ng Diyos upang tayo ay makasunod sa kanyang kalooban at makalakad sa kanyang katwiran. Noon po, nang hindi pa tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon, ako bilang isang matuturing na kapitenyo din, kasi ang nanay ko po ay purong kapitenya, taga Bacoor. Nananaligay din sa
dugong Kapitenyo eh. Anong ibig ko sabihin? Sa Cavite, no? Walang patawaran dyan noon. Pagka ikaw ay kinanti, lubos na ng lahi. Di ba? Ganyan sa Cavite noon. Kaya yung pagpapatawad, wala yan buwan eh. Wala yan sa vocabulary ng maraming Kapitenyo. Pero di ba, salamat dahil sa pananahan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Oo, hindi man siguro 100% na talagang tayo ay nakakapagpatawad ng madali. Pero kahit papaano, may puwag na sa ating mga puso at pagpapatawad sa mga taong gumawa sa atin ng mali. Amen. Di ba? Noon wala talagang puwag yan. Talagang gaganti at gaganti. Salamat na lang dahil nangako nga ang Diyos na kanyang isusugo ang kanyang Espiritu upang kapag nabuhay siya sa atin, bigyan niya tayo ng lakas na makasunod tayo sa kanyang kalooban. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang pangalawa, mga kapatid, ang pangatlo, na ang kanyang kapayapaan ay papalibot sa atin. That His peace will surround us. His peace will surround us. Alam niyo, ang takot o pagkakaroon ng takot o ng pangamba o ng pag-aalala, natural po yan. Bilang isang tao, bahagi ng emosyon, ang takot, pag-aalala, ang pangamba. Kaya kapag kayong katabi mo, hindi na natatakot, hindi na nangangamba, hindi na nag-aalala, medyo lumayo-layo ka na, baka hindi na tao yan. No? Natural po ang tayo ay matakot. Natural po ang tayo ay mag-alala paminsan-minsan. Natural po yung tayo ay mangamba paminsan-minsan. Pero pinangako ng Panginoon na ang kanyang kapayapaan ay isa sa atin. Hindi nga ba ang sabi niya, verse 27 ng John chapter 14, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Oo, hindi nangako ang Panginoon na magiging madali ang buhay, pero sinabi niya ang mga salitang mapanghahawakan na yung kanyang kapayapaan ay ibinibigay niya na sa atin. At yung kanyang kapayapaan ang iniiwan niya sa atin at binigyan niya pa ng diin. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nagbibigay din ng kapayapaan ng sanlibutan. Kaya lang, anong klaseng kapayapaan ang ibinibigay ng sanlibutan? Ito yung halimbawa. Noon, nang hindi pa natin kilala si Lord, di ba, karamihan sa atin, panatag, payapa, kapag may pera. Lalo na kapag maraming pera, payapa, panatag ka. Di ba? Pero ang problema, pagka naubos, pag nawala yung pera, dala, pati yung panatagan mo, pati yung kapayapaan mo. Ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kapayapaan na hindi nakabase sa mga pansamantala, kung hindi kapayapaan lumalagpas pa doon sa unawa ng tao. Sabi po ng Pilipos, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7 ay ganito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang hindi malilib na kapayapaan ng Diyos at mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Noon, mga kapatid, kung bakit tayo ay walang kapayapaan,
Kasi nga, lagi natin iniisip yung kawalan. Paano na lang? Diba? Yan ang mga tanong yung paano na lang? Pero ngayon, sa pamamagitan ng kapayapaan, nag-iingat sa ating mga puso. Pag dumarating ang pangangailangan, anong sabi natin? Lord, meron akong anak na pinag-aaral. Alam mo yan. Lord, meron akong pamilyang binubuhay. Alam mo yan. At anong ginagawa ngayon ng Panginoon? Pinapayapa niya. Pinapanatag niya ang ating mga kalooban sa pamamagitan ng pagpapaalala niya ng kanyang mga pangako. Mga pangako, hindi niya tayo iiwan at pangako, hindi niya tayo pababayaan. Kaya meron nag-iingat, ay kapayapaan nag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Kaya muli, ngayong gabi ito, mga kapatid, as we wrap up, hindi madali ang buhay. Pero, nangako ang Diyos, sasamahan niya tayo. Hindi madali ang buhay, pero pangako ng Diyos na ang kanyang Espiritu ay mananahan sa atin para makasunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi madali ang buhay, pero ibinigay niya yung kanyang kapayapaan para sa mga panahon na tayo ay nabibigatan at nahihirapan. Makangiti ka pa rin dahil alam mo, may Diyos na kakalinga at may Diyos na magpapala at magpupuno ng lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon.